Pero nagbabayad kayo, 10 to 25% sa Quezon City. Ano po, yes po, Your Honor. Paano kayo nagbabayad sa mga opisyal, gaya ng sinabi nyo? Cash po lagi. Anong range ng bigayan? I invoke my right po, Your Honor, kasi wala pa po akong protection po. Ang protection Witness nyo ay protection magsabi kayo ng totoo, under oath. Saan nyo binibigay sa kanila ang pera? Kinukuha po minsan ng tao nila. Pinupupunta po kami sa sa Shangri-La or minsan po sila po ang pumupunta sa office. Ang sosyal, Chair, dako naman po ako sa ngayon sa mga Diskaya sana, pero isa lang amang po dito, ay nandito. So kay Mr. Curly Diskaya. Mr. Chair, mukha kasing yung modus ng BGC Boys na ibinansag ninyo sa Bulacan ay hindi isolated case. Yung mga contractor na sangkot sa flood control project sa Quezon City, pamilyar na po sa atin. Napapa-Sounds family kami ni Senator JV kanina. Wow Builders, IM Construction Corporation. Siyempre, ang walang kamatayang St. Timothy at Alpha and Omega. So, Mr. Diskaya, sinabi niyo po sa affidavit ninyo na hindi maiiwasan magbayad sa mga regional directors at district engineers ng DPWH para makakuha ng projects. Wow, no? Sabi nyo pa ay nagbabayad kayo ng from 10 to 25% sa DPWH. Kinailangan nyo rin bang magbayad ng SOP para makakuha ng projects doon naman sa Quezon City? Your Honor, hindi po. Bali, kami po ay nilalapitan lang po pag once na may award na po at saka lang po kami nilalapitan. At ayaw po naming magbigay, Your Honor. Kaya lang po, ay napapressure lang po kami. So hindi tama yung unang sagot nyo na hindi kayo nagbabayad. Kasi yung huling sinabi nyo ngayon ay ayaw nyo sana, pero napipressure kayo. So, suma total, nagbabayad din po kayo kahit sa project sa Quezon City. Labag po sa kalooban po namin, pero kasi magkakaroon po ng problema po ang collection po namin at saka yung mga projects po namin. So labag sa kalooban nyo, pero dahil gusto nyong makakolekta, dahil ayon sa inyo hindi daw kayo makakakolekta kung hindi kayo nagbabayad. Again, suma total, Mr. Chair, nagbabayad pa rin kayo. Labag po sa kalooban namin, Your Honor. Labag man sa kalooban, Mr. Chair, o kusa, nagbabayad kayo, tama? Napipilitan lang po kami, Your Honor. Pwede bang palitan yung verb? Wag na yung labag o napipilitan. Nagbabayad kayo, tama? Kinukuha po nila sa amin, Your Honor, yung... Mr. Chair, Hindi naman kayo hino-hold up, I think Mr. the question Chair. of Senator Risa is only answerable by yes or Senator no. Estrada is recognized. Yes, Mr. Kindly Chair. address the chair if you want to Yes, interject. Mr. Chair, I apologize. The question of Senator Hontiveros is only answerable by yes or no. Yes, Your Honor. All right. You answer, Senator Risa. Thank you, Mr. Chair. So yes, nagbabayad kayo. Yes, Your Honor. Yes, hindi kayo hino-hold up. Kayong nang-hold up sa taong bayan. Pag napatunayan namin lahat-lahat nitong mga flood control project scams. Okay, dyan po ba sa Quezon City, nagbibid din ba ang mga kumpanya ninyo laban sa isa't isa? No po, Your Honor. No? I'm Sa speaking... naunang hearing, Mr. Diskaya, sinabi nyo or sinabi ni Ms. Diskaya, nagbibid-bidan ang mga kumpanya ninyo sa laban sa isa't isa kuno. Para matalo man yung iba, may mananalo sa kanila, panalo pa rin kayo. Your Honor, naguguluhan lang po siya ng mga time po na yun. Pero sa records po namin, hindi po naglalabanan at nag-divest na po kami sa mga company po na yun. Bali, ako po yung honor ay St. Gerard lang po ang aking company. Mr. Diskaya, kanina ang sinasabi nyo, heart condition, diabetes, hypertension. Ngayon sinasabi nyo, naguguluhan lang siya. So, sasabihin nyo, ngayon gusto nyong pag-usapan yung mental health natin. Sir, please just answer the question. Nung nakaraang hearing, sinabi po ni Ms. Diskaya, on record po yan sa komite, na nagbibid against each other yung mga kumpanya niyo. Pinakita ko nga po yung calling cards ninyo sa siyam na komiting iyan. Sabi ng asawa niyo, nagbibid ang mga kumpanya ninyo sa isa't isa. So ganyan din ba ang kalakaran ng mga kumpanya niyo sa Quezon City? Your Honor, sa record po namin, hindi po sila naglalabanan. At ang amin lang pong company doon ay yung St. Gerard lang po ang akin po. At yung sa miss ko naman po is Alpha lang.
2 kumpanya lang sa inyong mag-asawa, pero yung mga kamag-anak nyo, ang controlling persons din dun sa iba pang mga kumpanya. Your Honor, pero hindi po sila naglalaban sa bidding. So ano Sa yung record sabi po nyo, namin. may kalakaran kayo? Ano bang kalakaran ninyo sa Quezon City ng inyong mga kumpanya? Sumasali po kami sa public bidding. Pag nakikita po namin sa PhilJeps, sumasali po kami para sa public bidding po. Pero bakit sinabi nung asawa nyo na kahit pagkatapos mabasa nyo sa PhilJeps, nagko-compete, hindi lang isa, hindi lang 2 ninyong mag-asawa, pero yung 9 na kumpanya ninyo sa isa't isa? Your Honor, kinakabahan lang po siya at saka kinakabahan lang po siya. Pero sa record po namin, wala po naglalabanan. Sige, titignan ko ulit yung mga records ninyo ha, at tatanungin ko ulit si Ms. Diskaya pag nagpakita sila ulit sa susunod na hearing. Dahil mahirap pong magsabi ng one thing sa isang hearing at magsabi ng kabaliktaran nun sa susunod. Perjury po ang tawag doon dahil under oath po kayong mga resource persons. Ngayon, may mga nakausap o nilapitan din ba kayong regional directors at regional director at district engineers dito naman sa NCR? Your Honor, wala po. Bali, sumasali po kami sa public bidding. Pag nakakita lang po kami ng mga public bidding na nakapost sa PhilJeps na invitation, tsaka lang po kami pumupunta at sumasali sa bidding. At nagbayad din ba kayo ng 10 to 25% para makakuha ng proyekto? Yan po ang pinipilit po nila kapag kami po ay na-awardan na po ng project at saka po sila nagdadatingan. At pag nagdadatingan sila at pinipilit kayo, nagpapapilit naman kayo, nagbabayad kayo? Your Honor, wala po kami magawa kasi syempre po natatakot kami dahil nagkaroon na po kami ng mga karanasan na nami-mutual terminate po at nami-mutual terminate at saka nagkakaroon po ng right of way problem ang mga project po namin. Pero nagbabayad kayo, 10 to 25% sa Quezon City. Your Honor, yes po, Your Honor. Yes, ay salamat. Isang consistent na sagot so far. Ngayon sir, doon sa inyong affidavit, Mr. Diskaya, doon po sa inyong affidavit, paano kayo nagbabayad sa mga opisyal? Gaya ng sinabi nyo. Cash ba yan lagi? Cash po lagi. Okay, cash lagi. So, nag-withdraw kayo ng malaking cash sa bangko? Yes po, Your Honor. Yes. Magkano pinag-uusapan natin? Anong range ng bigayan? Your Honor, I invoke my right po, Your Honor, kasi wala pa po akong protection po. Sir, ang protection Witness nyo ay protection. magsabi kayo ng totoo, under oath. Kanina, inamin nyo na nagbabayad kayo ng 10 to 25% sa Quezon City. So, given yung range ng halaga ng mga proyekto nyo sa Quezon City, magkano ang range ng bigayan kapag kayo nagbabayad niyang 10 to 25%? So, Mr. Diskaya, saan nyo binibigay sa kanila ang pera? Your Honor, kinukuha po minsan ng tao nila. Ano po? Your Honor, sa minsan nagkikita po kami pinupupunta po kami sa sa Shangri-La or minsan po sila po ang pumupunta sa office. Ang sosyal, Senator Risa, Yes, sino Mr. yung- Chair. Sino yung nila? Names, Please, names. yung mga nabanggit ko lang po dito, yung Okay. tao po nung nandito po Thank you. sa affidavit ko. Thank you, Mr. Chair. At saan nyo nilalagay ang pera pag binibigay nyo sa kanila sa Shang or sa office nyo? Kadalasan po, Your Honor, lang po, nasa paper bag lang po. Paper bag. Kasha. Saang bangko kayo nagwi-withdraw ng pera? Your Honor, okay lang po ba i-consult ko lang po yung legal ko? Mr. Counsel. Chair. Mr. Chair, if I may, Mr. Chair, with the permission of Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Yes, Senator Estrada. Taon nino to, mga kongresista binanggit mo? Yes po, Your Honor. Alright. Kongresista, tinatanong ko din yung DPWH officials na binabayaran nyo sa QC.
Ano ba yung topic? Mga DPWH officials o Senator mga Estrada. kongresista? Your one question is enough. Thank you. Yes, Mr. Chair, tinatanong ko yung mga DPWH officials ng Quezon City na inamin ni Mr. Diskaya sa affidavit na binabayaran nila. Your Honor, pinupupunta po nila kami sa sa office po nila para dalhin. DPWH office? Yes po, Your Honor. Wow. And so second paper na lang. bag. Or My you- last second, Mr. Okay. Chair. No, Saan ba your po time is kayo? up actually. All right, But sir. you My can last, proceed with your last my last question. question. And one last brief manifestation. Kasi tinanong ko na, saang bangko kayo nag-withdraw ng pera? Your Honor, ano po? Your Honor, okay lang po ba itanungin ko muna yung counsel ko? Tinanong nyo na po kanina. In the eh. meantime, you can Yes, my last pag-reserve na lang manifestation. yung manifestation sa second round. No? In fairness to the others who are waiting. Yes, Mr. Chair. It's for the AMLAC. Hopefully, hindi pa sila aalis before 12 noon. Yun lang po yung one paragraph manifestation ko po. Alright. Salamat, Granted. Mr. Chair. Manifestation lang po, Mr. Chair, or request po sa Chair na isubmit po ng AMLAC sa komite ang kanilang reports na natanggap on suspicious and covered transactions related to contractors and relevant DPWH officials. That's my request, Mr. Chair. And I think, Mr. Chair, Mr. Diskaya is ready to answer saang bangko sila nag-withdraw. Yes, you may respond. Your Honor, I invoke po Bank Secrecy Law. Mr. Chair, I'm not sure if a person may invoke that law. Ang alam ko, ang nag-i-invoke primarily yung mga bangko, Yeah. Mr. Chair. Hindi naman Kindly- sila depositor yata sa Okay. lahat. Senator JB Ercito is recognized. Thank you, Mr. Chair.